All right. Hello. Hello, hello, everyone. Good afternoon and welcome to today's webinar. Hi, guys. Good afternoon. Magandang hapon po. And I'm Blessy, and I'm one of the co-hosts for today for our amazing webinar. And I would like to introduce my co-host, which is our recruiting head. Isa po sa mga powerhouse ng Philippines. Please welcome Miss Glenna. Come on, guys. Hi, Heart naman, guys. guys. Good afternoon. Welcome to our weekly free webinar. Ayan. So, kamusta kayo guys? Na-miss namin kayo. Grabe, parang ilang days lang yung nagdaan. Pero andito na naman tayo for another webinar. Another day of learnings, another day of opportunities para sa atin. Sino ba dito yung mga first time po na naka-attend? Pwede bang mag thumbs up? Thumbs up yung first time. Meron pa rin. Yung ngayon ka lang talaga naka-attend. Pwede makakita ng first time niya na nandito ngayon. Uy, dami din. Ang dami po natin ngayon. Halos nasa 100 plus na po tayo inside this webinar. And also, we are live on Facebook. So, welcome po dito sa ating webinar for today. This is free. Again, wala po kayong babayaran. Matututo ka na. And at the same time, meron ka pang free certificate. And mag-enjoy ka pa. Right, Miss Glenna? Yes, of course. Totoo yan. So, sa mga nandyan na nasa Facebook, so pasok po kayo dito sa Zoom. Okay? Yes. And before we proceed to our main topic for today, which is the pros and cons of cold email marketing, Miss Glenna will guide us through kung ano po, sino ba si Vame and what are the house rules dito po sa ating webinar. Go on, Miss Glenna. Alright. So, gusto ko umpisahan na medyo kakaiba. Kasi usually ako na yung nagbibigay ng information, di ba? I I know go. na madaming mga attendees dito na weekly nandito at medyo makapal na rin yung mga certificates na nako-collect nila. Okay. So, gusto ko naman manggaling sa kanila yung ano ba si Vane, no? Magpapa-premyo na kagad ako ng 50 pesos sa I GCash ang go. makakasagot ng tama. So guys, type nyo lang dito sa Q&A, sino ba si Vane? Kailan ba Isa siya nag-start? Basta yung may magandang introduction para alam namin kung ano ba yung dating namin sa inyo or sino ba kami sa pagkakakilala ninyo. Okay? So type in sa Q&A tapos bibigyan ko kayo ng 50 pesos worth of GCash. Ano Sali. lang yan? Oo. Sali. Sali ka. Type mo na. Type ko na Okay. din. So, bumabati si Etheline Joy Lim. Good afternoon, everyone. Present ulit si Maria Veronica Julian. O, baka may idea ka, insight, kung sino ba si Vame? Sino ba ang, Okay. ang CEO? Okay? Yes. Kahit short lang na Oo. description, sino ba si Vame? Magustuhan ko lang yung sagot. Sige, bibigay ko yan. Okay. Okay. Kami nagta-type na. Okay? So, Ayan. yeah. Mag-house rules muna ako habang nagta-type sila, kino-compose pa nila yung mga words, okay? So, number one, no bashing or harsh words, okay? So, be kind to all. Wala po tayong mapapala kapag medyo harsh tayo, okay? So, dito sa Q&A tab, dyan po tayo magta-type ng mga questions. Yung chat natin ay disabled for the attendees. Okay lang po, open po yan for the panelists. For us to send out informations, links, and announcements, okay? So, dyan lang po kayo sa sa Q&A, sorry. So, rename po tayo para mare-recognize namin kayo properly. Like, for example, may mga pa-shoutout kayo or may mga tanong. So, sabi natin, question coming from Bless, ganyan-ganyan. And also, for us to acknowledge you kung kayo yung nanalo sa palaro natin, okay? So, wait lang. What else? For you to rename, you can like log out muna kayo sa Zoom, tapos magre-rename muna kayo bago kayo pumasok dito sa Zoom. And then, stay until the end of this seminar for you to get the free certificate. Okay? So, yung link po ng ating free certificate, ibibigay ko po at the end during the question and answer portion. Okay? So, welcome sa ating attendees, 120 dito sa Zoom. So, sa mga nasa Facebook, kasi naka-live stream tayo. Pag gusto ninyo na makakuha kayo ng free certificate, pasok lang po kayo dito, naka-post ang aming Zoom link sa FB page. Alright, so may sumagot na. Dami na.
Si Med Secretary, outsourcing company for virtual assistants. Yes. So, si Richelle Montano, mahaba-haba. Kaya tama lang na nag-house rules muna tayo. Sabi niya, Ving Philippines is a recruitment agency based in the Philippines. They specialize in providing staffing and manpower solution, often for overseas employment, particularly in countries like Saudi, Qatar, and other part of the Middle East. Ving Philippines typically recruits workers in various sectors, including construction, healthcare. Okay. So, yung sa construction, medyo vague yan. Kasi, ano tayo, ano ba to? Virtual. So, sa mga clients po natin, Israel po tayo, may US and other countries. Pero dahil nag-effort si Richelle, bibigyan natin siya ng 50 pesos worth of GCash. So, ino-note ko lang dito, Richelle Dang. Montano. Kasi nakaraan medyo nalungkot ako. Isa lang yung nanalo dun sa palaro ko. So ngayon, mamimigay pa tayo. O, meron pa More, more, more. Bigyan natin to dito kay Med Secretary kasi una-una siyang sumigot. Okay. Med Yes, Secretary, maya, bigay mo yung GCash number. Gcash. Okay. Being Philippines is dedicated to being a reliable partner for business looking for to expand and succeed. They prioritize building relationship with their clients, ensuring, wow. Si Lay Ganda. Resonate. Razonable. Okay. Tingnan mo, para ako nanalo sa loto. Namimigay ng pa-premyo. Si Nicel. Baby, sa Umpisa pa program lang, meron na agad platform. prize. Oo. Umattend ka pa lang. Wala ka pa nga natututunan. Oh, may 50 ka na. Helping Filipino Yes. VAs improve their skills and succeed in the virtual industry. Typically offers, okay, Nicel. Dahil may pangalan ka, sige. Oh, last one. Si Fem. Vim is a Last one. community that offers Uy, free training. Yes, that's true. And ideas all about freelancing and virtual assistant. They help especially for aspiring freelancers. Yeah. So, thank you so much, agree. guys. Fem Grace. Okay. So, announce ko na kagad si Richelle, si Med, si Lay, Race, Nizel, Fem, chat nyo sa akin mamaya. Dito sa Ika. Q&A yung GCash number nyo. Okay? So, yun po si VAME ay isang outsourcing agency. Yun nga po, founded by our CEO, Mr. Yuval Cohen, which is an Israeli. Okay? So, we have different clients all over the world, and also our team is expanding. So we have 2 African hiring managers, and also we need 2 more from there. So yun, talagang lumalaki ang Ving family. So you guys watch out for more. And also for the job post, punta lang po kayo sa aming FB page for you to apply. Okay? So yun lang naman aking blessing. Back to you. All right. Thank you, Miss Glenna. Grabe, oh. Umpisa pa lang, pasabog na agad. Meron ng premyo, meron na agad prizes, at meron ka pang natutunan kung sino ba si Fame. So, wag na nating patagalin to, ma'am. Yes. Introduce na natin agad-agad yung ating speaker for today kasi yung speaker natin ngayon is a true expert in his field, and I can say that he is jack of all trades dahil with over 4 years of experience po sa virtual assistants ay nandito po siya ngayon para i-share yung kanyang knowledge, yung kanyang skills na na-hone niya for the past years. So yung mga services niya, ang dami na. Meron siyang real estate, lead generation, social media management, and of course, cold email marketing. All right, so please Dami. join me in welcoming our speaker for today. Please guys, paunahan natin ng maraming heart, maraming palakpak. Mr. Nate Soriano. Come on, guys. Woo! Welcome, Nate. Oh, di All ba? right. Hi guys. Gulat kayo, Grabe ano? may introduction na yan. Kahit maulan, ano, all out. All right. Yes. So, okay. Let's do this. We have 132 participants. Una-una maraming salamat sa VAME because the way we kind of connected, interacted, and led to this moment, sobrang appreciative ako. And of course, to you guys, alam natin buha bagyo, maulan dito sa Quezon City, but still, you're here. It's Saturday, it's supposed to be family day, but you guys took the time to reinvest in your knowledge, to reinvest in your skill set, and hopefully lahat tayo maging 6, 7 figures, no? Freelancers, let's go, di ba? Deserve natin world-class talent.
Alright. So, I guess, naka-live tayo sa TikTok, sa Facebook, and also, kung saan man kayo nakikinig, no, you're always welcome here. Apparently, nalaman ko this sa weekly session, meron na pala mga OGs dito, no? Meron pala mga originals na nakikinig. So, yeah, let's get started. Alright, so type 1, guys, if gusto niyo nang umpisahan ang isang magandang usapan tungkol sa cold email marketing. Type 1 sa comment, guys. Let me share my screen. Okay. All right. Huh. Nakikita ba yung screen ko right now? Yes, visible. Okay. Right. Ayan. So, I'll just put this on presentation. Ayan. So, Cold Email Masterclass of 2024 by me. My name is Nate Soriano. That's my band name. His middle name is Soriano. Okay, so cold email. Ano ba ibig sabihin ng cold email? I mean, Coach Nate, meron bang hot email or hot email? Hotmail, alam ko, pero hot email. Well, typically kasi pag sinabi mo kasing email marketing, di ba, it refers to this service wherein if you have a client, lalo na in the e-commerce space, tas meron mga silang mga newsletters, meron mga sign up for their products or brands, and typically you would want to blast out mass-produced emails na, hey, we have a 10% discount, or hey, there's a Mother's Day promotion, meron kaming bagong line of cosmetics, something like that. Those are the traditional email marketing. But if you're talking about cold email, pag sinabi mo kasing cold email, you are referring to reaching out to people. Diba? Yung cold email kasi, isa siyang service in this umbrella of B2B outbound. Ulitin ko po, B2B outbound, professional yung tinatalakay natin. Cold email is a part of that, right? Cold email is a part of B2B outbound. Now, ano bang special sa cold email? Why is there a skill set called cold email? 'Di ba? Bakit ba siya special? Ano ba nagagawa niyan to a business owner? Because you know what, at the end of the day, tayo mga freelancers, tayo mga service providers, we're all just there to help the business, 'di ba? If we're not there to help any businesses, why on earth are we there for? 'Di ba? Ganun naman pinakasimpleng logic din eh. Basically, ikaw na freelancer ka at meron kang client, 'di ba? Pag freelancer ka, tinutulungan mo yung client mo. Whether in other fields, lead generation, web design, CRM, video editing, kung saan man. Particularly related sa business niya. Tama. Ngayon, yung cold email po kasi, nag-exist siya para mabigyan ng appointments yung client mo. Hindi ka magbebenta ng cold email na, hoy, meron kaming SEO, gusto mo bumit. Hindi gana nag-work yung cold email. Right? No one sells a course like over a cold email campaign, or like a product over cold email, or, it's not how it works. Right? Cold email is a channel for acquisition. It's a marketing channel. Hindi ka magbebenta sa cold email na, ako, ang pangalan ko is Nate, meron akong agency, ang price ko is $2K. Hindi ganon. No one will believe you over cold email. Right? The very aspect or the very purpose kung bakit may cold email na nag-exist, so that yung business owner is magkaroon ng appointments. 'Di ba? Appointments wherein yung may mga SDR, sales development representative, or mga closers that will hop on the calendar and would look na, uy, ang dami mong gustong kumausap sa akin. 'Di ba? Tapos doon nila makaklose. Alright? So, let's get started, guys. Yun naman yung pinaka-introduction ng cold email. Alright, so what is the B2B outbound game? Para siyang, nasa ano kasi ako, cyber neon, cyberpunk, aesthetic, yung mga ginagamit ko in terms of design. So B2B outbound is the art of outreach marketing developed by using cold emailing, cold calling,
and other direct communication strategies to initiate conversations with potential business clients. So, ganito yan. For example, kunyari ikaw yung business owner. Ikaw yung kausap ko, di ba? And ako yung service provider. Tatanungin kita, anong gusto mo? Ipa-viral kita sa TikTok, ipa-viral kita sa Instagram, 1 million yung views na nakahanap sa'yo or nakita yung brand mo. Or, bigyan kita ng 60 people na nag-book ng Calendly mo para kausapin ka sa product mo or offer mo. I mean, sino pipiliin mo? Di ba? Like, dun ka na. I mean, I'm not dismissing, I'm not disqualifying, I'm not discrediting yung other marketing techniques. They exist for a reason. Kunyari, cold email, applicable ba yun sa products? No, kasi B2C yun eh. B2B to eh. So, in that case, paid ads ang mas maganda sa'yo. Facebook ads, YouTube ads, TikTok ads, yun mas maganda sa'yo. Kasi you are a consumer in a consumer space, di ba? Nasa business ka of selling products online, right? So B2B outbound, specifically cold email, will not work for you. But if you are a business owner and you are in the services area, kunyari, isa kang digital marketing agency, di ba? And nagbebenta ka ng SEO package, maybe ganun yung client mo, or isa kang web dev or whatnot. Anything that involves services, and yung client mo is another business also, not a person, not an individual, but a business also. That's why B2B, well, cold email is for you. The goal is to identify prospects, i-identify mo, di ba? Ayaw mo naman sabihin sa boss mo or sa client mo, client, ang dami kong book appointment sa calendar mo, nag-uumapaw. Then matutuwa yung client mo, wow, hindi ako ganun ka in demand. Walang may gustong kumausap sa akin. You know? Tapos malalaman pala niya, maling prospect pala. Diba? So, being a good email marketer, cold email marketer, ibig sabihin, yung taong nagbubook sa calendar ng client mo is number one, may pera. Diba? Number two, gusto yung offer niya. Gusto yung service niya. Gusto yung ginagawa niya. Diba? Generate interest, ano pa? And convert them into leads or sales through personalized targeting. Okay? So, kunyari, meron kang nakababatang kapatid and sinabi sa'yo, kuya, ano ba yung cold email? Bakit ba yan? Ano ba ibig sabihin? Alam mo yung parang sa US, yung mga Girl Scout, di ba? Girl Scout na kumakatok sa pintuan, na, hey, do you want to buy one of our cookies? We're raising like this campaign for yada, yada, yada. Ganun yung cold email eh. You are directly talking to the prospect of your clients. You know, isn't that illegal? No, it's perfectly legal. It will never be a federal crime to send an email because unlike other platforms, sending an email exists as far back as the invention of the freaking internet. You know, knowing to do it at scale, like sending 10,000 emails at once, 20,000 emails at once, 100,000 emails at once, neto na lang yan because of the tools. Kasi nga, the market realized na, uy, wow, ang daming may gustong gumawa nito. That's why marami ng tools like Instantly, Smart Lead, Rich Inbox na nagpopulate. Unfortunately, if you would go to Upwork, and you can check this, pwede mo silang i-check, pwede mo silang tingnan. If you would go to Upwork, and you would go to OLJ, and you would go to all of these job boards, why is there na, wow, hindi kilala yung cold email? And if meron man naghahanap, it's always the Indians, it's always the Pakistanis, it's always other races. And I'm all for it. Gusto ko yun. Pero I would love to see Filipinos naman din. Di ba? Gusto ko rin naman makita na kapwa nating kababayan, meron din dito sa Pilipinas marunong mag-cold email. Ayan. Kasi, ang cold email kasi, it's a service. Mamaya mapakita ko yung proposal ko. Alright? Mapakita ko yung proposal ko later on how I would close a typical client, how do I do the discover calls, sino yung mga clients ko so far for this service. Alright? Now, are you an RGP? Alright, ito yun. Ito yung maganda doon. Isa ka bang RGP? Maybe you are a freelancer na baguhan, hindi mo alam kung ano i-offer mo. Gusto mo ba maging magaling na social media manager? Gusto mo maging
Web developer, gusto mo bang maging YouTube ads expert? Ano bang freelance skill yung para sa'yo? Di ba? Yun yung lagi nating tinatanong. Minsan, bibili ka ng course, di mag-workout, lilipat ka naman ng offer, lilipat ka naman ng services. Kunyari, meron ka na magandang skill. Di ba? Lilipat ka na naman ng niche, yun ang isa-serve mo, something like that. Ngayon, this will help you define ano ba talagang gusto mo. Right? Ano lang, ano ba ngayon? August in the month of 2024. O ilang months na lang, patapos na rin yung 2024. So, are you an RGP? RGP means a revenue generating person, referring to someone who directly contributes to a company's revenue through sales or customer-facing roles, driving growth and profitability. Basically, guys, pag RGP ka, yung career mo is what? Nag-generate ng revenue. Coach Nate, hindi ba lahat ng roles nag-generate ng revenue? I mean, that's a fair discussion. Bigyan kita ng roles na hindi nag-generate ng revenue. Pero kailangan admin staff, accountants, 'di ba? Nasa operations, 'di ba? I mean, kailangan yun ng business, pero they are not directly impacting the revenue kasi wala naman sa sales eh. Right? Pero kailangan sila. Now, how to be player one? Sige, sabi mo, Coach Nate, alright, I'm excited, I'm pumped out, gusto ko to, gusto ko narinig ko, gusto ko maging RGP. Paano ba ako maging RGP? Examples of RGP roles include sales representatives, account executives, business development managers, cold email specialists, okay, galing to kay ChatGPT paid ad specialists, consultants, yada yada, lead gen specialists. Bakit? Ano bang advantage pag RGP ka, Coach Nate? Ano bang nagagawa nun kapag RGP ka? Pag RGP ka kasi, pwede mong i-influence yung price mo. Di ba? Kunyari, sinabi sa'yo, ito ang rate mo per hour, something like that. Pwede mong i-argue, I could, hindi, no, this is my rate. This is my package rate. And pag sinabi ng kahit mo, bakit? Diba? Aren't you living like a third world country, yada, yada, yada. Because it's less about who I am, kung saan ako nanggaling. It's more about magkano yung mabibigay ko sa'yo. Sige, for an analogy, kunyari hindi tayo freelancer, hindi ka client, okay? Hindi kita client, hindi ako freelancer mo. Magkaibigan lang tayo, something like that. Sinabi ko sa'yo, ah, cards, brother, pare, bigyan mo ako ng 10,000 pesos. Bibigyan mo ba ako? Hindi. Saan mo gagamitin yun? Pero what if binigyan muna kita ng 100,000 bago mo ako bigyan ng 10,000 pesos? Diba? Ngayon, bibigyan mo na ba ako ng 10,000 pesos? Oo. Bakit hindi? Binigyan mo ako ng 100,000 eh. So, ito yung 10,000 pesos mo. Salamat sa 90,000 pesos. Yun yung cold email eh. Like client, ganito, bibigyan kita ng mga taong gusto makipag-usap sa'yo. Kunyari, meron kang package na binibenta, social media or whatnot, something like that. Nasa agency ka nagtatrabaho. O, bigyan kita ng maraming client. Magkano ba yung per client mo? 1K, 2K. O, bigyan kita 10 client. Magkano yung 20,000 USD? O, ang rate ko is 2,000 USD. Okay na ba? I mean, suddenly, nakokontrol mo yung price mo kasi nga, you are directly impacting the revenue of your client. Dahil isa kang RGP. Alright? So, type in RGP sa comments, guys, if natutunan nyo tong term na to and you are excited. No? Excited tayo maging RGP this 2024. Can you type in RGP? Alright? Or ano na lang, react na lang, react heart, no? Sa ating mga viewers. Alright? Na gustong maging RGP this 2024. So, ngayon, many people would want to be, sorry. Ito. Yeah. Many people would want to be an RGP without even knowing the term kasi that's like a self-coined term lang naman yan. Now, paano nag-fit yung cold email as an RGP profession? Okay? So, cold email became part of RGP roles as businesses saw its effectiveness in directly reaching out to potential clients, generating leads, and driving sales, yada yada. Ngayon, ang pinakamadaling sabi ganito lang yan eh. Ano ba ibig sabihin ng lead? Diba? Wala na tanong kita.
bigyan mo ako ng lead. Ang lead ba is someone who commented sa Facebook? Ang lead ba is someone who shared your post? Ang lead ba is someone na, to, email addresses, email leads to. Ganun ba yung lead? Ang lead ba is someone na sumagot ng form? Someone na pangalan lang sa isang CRM? Ganun ba yung lead? Kasi in my book, no, those are leads. Don't get me wrong. Those are correct. Leads nga naman yun. Kunyari, binigyan mo ako ng papel, tapos ito yung mga pangalan ng mga potential customers. Lead nga naman talaga yon. Pero ang trabaho ko kasi as a cold email expert, no, bigyan kita ng engaged leads. Okay? Coach Nate, ano ibig sabihin ng engaged leads? These are people who want to pay you money because they are interested on your business. Kasi yun yung hinahanap talaga nila eh. Kunyari, sa US, no, nagsabi, dentist near me. Oh. Tapos, nung search na sa Google, dental clinic mo yung nagpakita. Oh, anong gagawin nila? Pipindutin nila yung icon na call. 'Di ba? Tatawagan nila. Then yung business, you are receiving a call from Google. 'Di ba? Ganun yung automated message ni Google, something like that. O, ikaw yung dentist, tuwa ka kasi nagkaroon ka ng customer. Di mo alam, may customer ka pala kasi mayroon kang lead gen specialist, something like that. O, yun yung sinasabi kong leads. Tao siya na gusto kang bayaran kasi nga hinahanap niya yung service mo. Hindi yung bebentahan mo pa lang siya, hindi yung parang papangaralan mo pa lang siya, hindi yung parang i-educate mo pa lang siya. Alam mo yun? Isipin mo, meron customer na nag-book ng Calendly mo, 'di ba? Prospect mo o client, no? Sabihin natin na gusto kanyang kausapin, pero ayaw naman niyang bayaran yung services mo kasi hindi pa siya solution aware, problem aware pa lang siya, no? Iba kasi pag yung tao na kailangan ko ng website i-chat ko nga si ano bang pangalan ng mga participants na. Kunyari si Mark, ayan, si Mark. Ayan, naka-raise si Mark. Oh, nakita ko yung portfolio ni Mark. Ang ganda. Nahanap ko siya sa Behance o kaya sa ganda. Oh, Mark, meron ka bang Calendly? Kausapin kita, Mark. Gusto ko magpagawa ng website. Yun yung lead. Alam natin na bakit siya lead? Kasi gusto niyang kausapin si Mark. Pero kung nag-book lang siya, tapos di niya alam kung sino ba si Mark, ano bang ino-offer ni Mark, magaling ba si Mark. I mean, appointment pa rin yun, pero unqualified din yun. Ngayon, ang trabaho ni cold email marketers such as myself, bigyan yung client ko ng engaged leads. Doon na siya nagiging powerful. Kasi it's less about ilan ba yung likes natin sa Instagram. It's less about ilan ba yung followers natin sa YouTube. It's less about ilan ba yung nag-share ng post natin. And it's more about ilan ba yung nag-book ng appointments this month and ilan doon sa mga nag-book ng appointments yung gustong bilhin yung product ko or service ko. Okay ba, guys? Okay ba? Maganda ba yung topic natin for tonight? Partida ba? Bagay pa yan. No? So, ngayon, paano mo naman uumpisahan yung tinatawag na the 4 pillars of cold email marketing? So, ganito po yan. Kung sino sa inyo na bago pa lang in this space or baka yung iba dito nagko-cold email na, you have 4 pillars of cold email marketing. Number 1 is the infrastructure. Number 2 is the copywriting. Number 3 is the lead generation. And number 4 is the metrics. Alright? Siyempre, what you cannot track, you cannot improve. Di ba? Yun yung lagi natin sinasabi in the freelance space. Kaya kailangan natin ng metrics. Number 3 is lead generation. Okay, so lead generation is, tatanungin mo yung client mo, client, naghahanap ka ng cold email expert. Tanungin kita, may mga existing customers ka na ba before? And if yes, meron ka bang emails nila? Yun lang naman yun eh. Yun naman yung pang leads di ba? Ngayon pag sinabi, okay, na-reach out na namin, gusto namin makahanap ng bagong customer, ano ba yung nare-recommend mong platform para makahanap ng mga business email address, para ma-email natin sila. So, pwede kang gumamit ng Apollo, di ba? That is a very famous tool. I think 70% ng mga participants have used Apollo before or nakita na yung Apollo before. If not, i-share ko mamaya sino ba si Apollo or mga scraper tools no sa mga LinkedIn Sales Navigator, something like that. So anything na pwede mong pagkuhaan ng email address, good. All right?
Copywriting. Ito, hindi na bago to eh. 'Di ba? Siguro, I have not followed Vim for so long. Siguro marami na rin uh, nakipag-usap sa inyo na ito yung copywriting, ganito ka magsulat ng ad, ganito ka magsulat ng post, this is the mental framework, ito yung psychology. And honestly, it's not new, guys. You can do this, I can do this, we all can do this. Diba? Kasi copywriting, in all its essence, lagyan mo ng framework eh. Diba? Ano ba yung framework? Tapos yun yung sulat mo. If not, ang maganda doon, meron akong copywriting na papakita sa inyo mamaya. Alright. So, infrastructure. Okay. So, okay. Medyo technical to. Bear with me. Apat lang naman to. Server, domain, email, sending. Yun lang yun. Yung pinakataas yung server. Next doon is domain. Katulad ng GoDaddy, yan, bibili ka ng domain. Then, from the domain, set up ka ng email account. And from the email accounts, mag-set up ka ng pag-send. Something like that. May papakita ako, don't worry. Ganun lang naman pag-setup ko, no? So, pag sinabi mong infrastructure, bahay to, bahay. Para siyang home, para siyang bahay. No? Yung server, ito yung parang bubong ng bahay, di ba? Yung kwarto, yun yung domain, di ba? Something like that. Yung sa loob ng kwarto, di ba, is siguro yun yung yun yung personal stuff mo, yun yung email accounts mo. Ganun na yun. Alright, yun lang naman pinaka ibig sabihin nun. Kasi kapag mali yung infrastructure mo, hindi magsasan yung email mo. Mapupunta sa spam. Buti nga kung mapunta sa spam, at least na-receive nila. What if hindi talaga nila na-receive at all? 'Di ba? Hindi talaga nila natanggap yung email mo at all. Ayun, malaking problem 'yun kasi binayaran ka ng $2,000 ng client mo para mag-send ng email marketing tapos malaman-laman nila. Hindi na nga nagsisend sa spam, hindi talaga nagsisend at all. Bakit? Kasi mali yung pagkakasetup ng domain at email accounts. 'Yun. Ang maganda kasi noon, hala, Coach Nate, medyo nakakatakot naman yun. Paano kung mali yung Hindi, ang maganda kasi noon, guys, may hack na kasi ngayon. This 2024, hindi na natin kailangan yung bibili ka pa ng domain sa Google, sa Microsoft. Ito sa atin lang to. Sinong gusto ng Miss Cheese? Sinong gusto ng mga insider talks, no? Ganito yun. Si Google is trying to crack down yung cold email. Bakit? Kasi Google wants you to earn money through Google Ads. Kasi, oo nga naman, syempre gusto mong magkaroon ng kliyente, di ba? Mag-Google Ads ka, wherein you have to pay Google $500, $1,000, $2,000 para kumita sa Google. Ngayon, kung bibili ka lang ng Google domain, $7 per year, then $5 per month, tapos nagko-close ka ng mga 2,000 deals, 3,000 deals, lugi naman si Google doon. Kaya sabi ni Google, yung Gmail natin, yung Gmail workforce natin, hindi siya pang cold email. O, diba? Marami kasing cold email marketers. Ganun yung ginagawa. Napakatipid nga naman talaga. Yung $500 na, ilang email addresses na yung magagawa mo para gamitin mo pang cold email mo. Di ba? Nakakatipid naman talaga. Kaya ang sinabi ni Google is, starting from now on, kapag um, ikaw ay nagko-cold email, malalaman natin kasi magbo-bounce yung email mo, ibig sabihin hindi talaga siya for internal use, we will ban you. Si Microsoft medyo lenient, right? Ngayon, Coach Nate, paano yan? Gusto ko mag-cold email pero bawal pala ako bumili kay Google. Bawal pala ako bumili kay Microsoft. Well, kasi hindi naman kasi ginawa yung Gmail pang cold email. Okay? Dapat nating tandaan, ginawa yung Gmail for personal use, for business use. Hindi siya yung parang magmamas promote ka o sino-sino na lang kahit di mo kilala, email mo. Hindi ganon. It violates their etiquette, something like that. No? Pero, hindi ibig sabihin, bawal ka na mag-cold email. 'Di ba? Ang bawal lang naman, gamitin mo si Gmail at si Microsoft pang cold email. Pero kung ikaw ay magko-cold email, kailangan gumamit ka ng domain na pang cold email. 'Di ba? Katulad ng Zapmail. Yan, unti na nakakaalam niyan, sabihin ko na, Zapmail, Mailscale. 'Di ba? Parang ganito. Kilala niyo si TikTok.
Opo, kilala namin si TikTok. Si TikTok bago magamit ng Gmail. Di ba, kunyari, may employee ako ng TikTok. Meron ba akong Gmail account sa TikTok? Wala. Meron ba akong Microsoft account sa TikTok? Wala. Pero pag nagsasend ng email sa si TikTok, naglaland naman sa main inbox mo, tama? Bakit ganon? Ibig sabihin, hindi nga kailangan ng Gmail. Hindi nga kailangan ng Microsoft. Ang kailangan magandang server. Ayun, di ba? Ang kailangan magandang server. Kasi si TikTok, yung email infrastructure nila private. Yung Microsoft at Google naman kasi public eh. 'Di ba? So, ngayon, ano bang maganda? Coach Nate, gamit ba ako ng public o gagamit ako ng private? Gagamit ka ng private. Okay? Ngayon, sino-sino yung mga private na yun? Yun yung maganda pag-usapan, di ba? Sino-sino yung mga private na yan? Personally, I use Mailscale. I love using Mailscale, guys. Kung hindi nyo nalaman si Mailscale, this is a game changer. Without Mailscale, I promote them. Hindi ako affiliate. I just love their services. Without Mailscale, hindi naman impossible, pero mahirap. Mahirap mag-set ng account. Alright, so, yeah, before we continue, no, mag-share kasi ako ng ebook, guys. Thumbs up. Thumbs up kung sino yung excited, no, na ipakita ko yung ebook ko for us to deal with the other pillars ng cold email marketing. Alright, so thumbs up lang, inom lang ng tubig, guys. And kung may questions kayo, pwede kayong mag-ask, then babalikan natin sa Q&A session. Alright, so ang dami pala natin, 180 pala tayo dito, grabe. Sobrang salamat at maraming interested, maraming gustong dito sa Zoom, no? And syempre sa mga nagtutune in dyan sa Facebook, maraming salamat din. Alright, so let's go ahead and talk about yung ating. Alright, ang dami nagre-react. Maraming salamat naman. Alright, so let's talk about, meron kasi ang ginawang libro, guys, or way back January this year, 2024. This is my cold email playbook. Now, pag sinabi natin playbook, ito na yung pinangagagawin mo, alright? So, Cold Email Playbook 2024, a no bullshit guide in landing premium high-ticket clients, yung mga willing to buy ng 1K above, 2K above, without having to spend $1 in ads where you don't pay, something like that. So, ganito, mga to kasi meron tayong event, excuse me. So, i-discuss ko yung kalahati. Then, magpapa-event tayo ng 2 p.m. Alright? After the event, i-discuss ko yung libro. Alright? Ngayon, bakit ko ba to gustong i-share? Gusto ko tong i-share kasi naniniwala ako, kaya mo rin naman to gawin eh. 'Di ba? Kung may magtuturo lang sa iyo at kung kaya mo to gawin and umabot ka sa point na alright, kaya ko pala mag-cold email, kaya ko pala mag-set ng appointments, kaya ko pala mag-prospecting and whatnot. Valuable ako na asset sa workplace. Ito yung price ko. And sabihin ng business owner, nga, kailangan namin yan. Walang masyadong ganyan eh. Isipin mo pag magiging freelancer ka, ano ba yung pinaka-inisip nila sa'yo? Alright, freelance ka, you're a copywriter, you're a web dev, you're an SMM, you're a lead gen, you're a cold caller. Ganun yung mga freelance. And that's okay, kailangan yun. Kaya nga nag-exist yun. Buti nga nag-exist yun eh. Isipin mo kung nag-ooperate yung mundong walang ganun. Di ba ang hirap? Di ba mahirap? Di ba? Kailangan mo puntang abroad talaga to earn digital dollars. Pero kahit dito ka lang sa Philippines, you are earning digital dollars because yung service mo pang digital dollars. Di ba? Ngayon, eto na pumasok na si cold email sa eksena. Wala masyado nagko-cold email. Pero kailangan, punta ka sa Upwork, magkano binabayaran nila for a cold email specialist. Punta ka sa OLJ, punta ka sa iba't ibang job boards, di ba? Punta ka sa Twitter, punta ka sa LinkedIn, no? Ang nakakalungkot lang, bakit wala masyadong nakikitang Pilipino, di ba? Nakababayan natin na hindi masyado kilala yung cold email space, no? And kapag mag-search mo sa Google, may course bang cold email, di ba? Wala. O kung meron, isa, dadalawa. Tapos hindi pa updated yung tools, no? Ngayon, what I'm saying is this, no? Pwede mo tong hanapin sa YouTube. Matutunan mo to eh.
Pero kaya mo to. Pero yun nga lang, hindi to kilala. Fortunately, madali lang naman talaga. Alright? Pag sinabi ko madali, madali lang kasi kaya mo to. Alright, so let's go. Key indicators, ito yung topics natin. Meron na lang ako mga 16 minutes, papa-event tayo guys. Siguro di-discuss ko lang hanggang dito, tapos let's get going na. No? So, key indicators, kita ba yung screen? Kita yung screen guys? Thumbs up nga if kita yung screen bago ko ano. Alright. All right, let's go, let's go. So, key indicators, industry standards, where to get prospects, how to build a list. Siyempre, bago ka mag-cold email, kailangan merong handang email addresses na pagsisendan. Mahirap naman siguro mag-cold email kung hindi mo alam kung kanino mo isasend yung message mo. Tama ba? And paano ba i-warm up? Pwede ba yun? Pagbili mo ng bagong domain, mag-send ka agad, gamitin mo agad. Hindi na ba pwedeng i-warm up muna bago mo gamitin? Diba? Spin syntax, inbox rotation, creating a DNC list, and siguro hanggang dito, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, medyo malaman-laman na yan. Di ba? Kasi ayaw naman natin ma-over-info tayo. Sige, so, dahan-dahanin ko Sabay-sabay tayo, tingnan natin yung screen. Alright. Key indicators. Sundan niyo yung babasahin ko. The industry standard for the above average email marketing metrics is below. So, open rate mo should be above 20%. Ito yung old practice. Pero bigyan kita ng insider tip. No? Huwag mong itatrack yung open rate. Ano ba yung open rate sa mga bago pa lang? Open rate is sino yung mga taong nagbukas ng email mo. Siyempre, kung gusto mo malaman kung effective ba, kung yung message mo, kung nade-deliver ba yung email mo, malalaman mo kung sino yung nagbukas. Diba? Who opened my emails? Who responded to my campaigns? Diba? And yun ang sinasabi nating open rate. Okay? Open rate. Now, ganito. Coach Nate, kung sinasabi mo na wag mo palang i-track, bakit mo nilagay 20% dyan? Kasi yun yung general standard, 20%. Pero ang insider tip ko is do not track open rates. Why? Because ang gusto kasi ng server, walang mga HTML, walang mga videos, walang mga images, walang mga links, kasi they can consider that as spammy. Okay? For example, you are using spam words like free, you know, mga spam words. Nadedetect yun na, oh, okay, ano to, marketing agenda to, pangit yan, ayaw natin yan, huwag natin i-deliver yung email na yan. Something like that, no? Kasi ganito yun eh. Kung magsasend ka ng ganon sa isang tao, okay lang. Ang trabaho mo nga as a cold email expert, you are sending to 100,000 people at once. 'Di ba? Parang ganito, Facebook account, hindi ka nag-Facebook ads, no? Nagpa-andar ka ng Facebook message sa 100,000 Facebook accounts. Yun, napaka-effective talaga nun. Pero syempre, hindi gagawin, never gagawin ni Facebook yun. Never gagawin ni Facebook yun. Pero sobrang beneficial yun kung mangyayari yun. Nari, business owner ka. Imagine mo, business owner ka. Tapos meron kang product, baby products. Tapos sinabi ng Facebook, bayaran mo ako ng $500. Pwede ka mag-run ng messaging campaign to 100,000 Facebook accounts ng gusto mong prospect directly, hindi na ads, directly na. Oh. Ayun, pag, pag nangyari yun, sobrang daming business yung maggagawa ng ganong campaign. Pero unfortunately, hindi nga mangyayari yun kasi nga it violates Facebook. Pero ganun si cold email. Ganun si cold email. Nakikita niyo ba yung power ni cold email? Kasi yung hindi kayang gawin ni Facebook, yun yung ginagawa ni cold email. Kasi nagsisend ka nga eh. Pinapakilala mo nga eh. Yung sarili mo, yung business ng client mo. Direkta sa prospect. Ang kailangan mo lang naman yung email address nila eh. 'Di ba? Yun lang naman yung pinakailangan. Like, meron ba siyang email address? Yes. Pwede ko ba siya send ng email? Yes. Meron ba akong enough domains? Do I even have enough domains for me to send to 100,000 people at once? If the answer is yes, obviously may magbubook dyan. Obviously may set ng appointment dyan. And ultimately,
ay magpapakita sa calendar ng client mo na siya namang i-close ng client mo, nakikita naman yung client mo, na matutuwa naman siya sa'yo. Kasi isipin niya, pwede pala to. Di ba? Oh, yun nga yun. Yun nga yung cold email marketing, no? Ngayon, open rate, 20%, pero I suggest huwag mo i-track. Reply rate, ito ah. Pag sinabing reply rate, ito yung mga taong nag-respond. May tinatawag kasi ito, medyo lalaliman ko, market sensitivity. Certain industries react to certain words. Yun yung kailangan natin malaman. For example, iba yung usapan ng mga doktor. Narinig na ba kayo ng dalawang doktor mag-usap? Di ba hindi natin masyado maintindihan? Dalawang abogado mag-usap. Di ba meron silang terminologies na sila-sila lang may alam? Dalawang engineers na mag-usap. Di ba meron silang mga terms na sila lang yung nakakalam din? Ganon din yung mga ano. Ganon din yung client mo, pati customer ng client mo. Kunyari, nasa home service sila, o meron silang mga jargons na nag-exist, na yun yung gagamitin mo pag set up ka ng cold email campaign. Right? So, kapag nag-reply sila doon, uy, effective to ah. Right? So, generally, dapat above 10%, 7% is good. We aim for 10% above. Alright? And then bounce rate. Ayan. This is how Google determines na you are a cold email spammer. Kapag nagba-bounce yung email mo. Ibig sabihin, ano ba yung bounce rate? Ano ba yung talbog? Hindi to cheque ah. Hindi to talbog ng cheque. Bounce rate is you are sending an email, di ba? Then sinabi nung server mo, hindi nag-exist yung business address na yan. Bakit ka nagsisend ng email dyan? Hindi mo ba to kilala? Then, if you have enough of like repeating occurrences na, okay, lagi ka nagpapadala, right, sa isang email na hindi naman na nag-exist, baka cold email marketer ka, di ba? Cold email is not bad. It's just that gusto ni Google, kumita ka using Google Ads, not just buying a $7. Lugi naman si Google doon, di ba? Google wants you to make money, pero you have to spend money sa Google. Ngayon, if ano man, magka-close ka ng client over Google, magko-cold email ka para sa sarili mo, para makakuha ka ng client online, maganda yun. Di ba? Sino ba mga gusto mong niche? Gusto mo ba ng mga lawyers? O meron kang scraper tool sa LinkedIn? O i-scrape mo lahat ng email nila. Tapos pagsasendan mo, gusto mo, kunin mo pa yung copywriting ko eh. Diba? Tapos lagay mo yung portfolio mo. Pagkakakuha ng sarili mong client, something like that. Kaso mo, si Google, lahat yun, ibig sabihin, nakuha ka ng, ginawa mo lahat ng sinabi ni Coach Nate, nagkaroon ka ng reply, nagkaroon ka ng DC, nakuha ka ng client, binayaran ka $1,000, saan ginastos mo lang $7? Di ba? Kaya sabi ni Google, okay, wala na masyado magko-cold email ha, lahat tayo, lilipat na ng Google. Ganun ka-powerful si cold email. Sila nag-invento nito, pero ultimately, sila nag-ban nito, di ba? Wala. Meron na tayo, kahit na mawala si Google, pati si Microsoft, marami namang gumagawa ng cold email eh. Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung company nga ng TikTok, di naman gumagamit ng Google, di naman gumagamit ng Microsoft, pero naglaland pa rin sa main inbox. Why is that? Because of private infrastructures. And that is not anything new, right? Okay. Where to get prospect? Building a list. List kit, Apollo, Sales Nav. Or meron na lang 7 minutes. Sales Navigator, I don't think na kailangan nyo pa tong, kailangan ko pang ituro sa inyo to. Alam nyo naman siguro to. Meron siguro kayo sariling clients, no? Na, oy, gumamit ka ng Sales Nav. Something like that. Apollo. Sige. Let's do Apollo. Alright. So, for Apollo, kung first time mo, alright, kung first time mo sa tool na to, welcome. Alright. So, basically, Apollo is find, contact, and close your ideal buyers with over 275 contacts and yada yada. Okay. Ang pinaibig sabihin niyan, doon na tayo to the point, no? Si Apollo, kinuha niya lahat ng email address na nag-exist sa internet. As long as, kasi public information naman siya eh, so it's perfectly legal, no? Anything you put up, kunyari sa LinkedIn ko, nakalagay doon yung email ko, kinuha ni Apollo, di ko pwede reklamo, hoy, ba't mo kinuha yung LinkedIn ko? Sabihin ni Apollo, ikaw nag-display niyan eh. Kung di mo din-display yan, di wala sa amin yan. Di ba?
So, all is good, guys. So, basically, meron siyang 275 million business email address. Sila na gumawa niyan. Hinanap na nila yan. Ngayon, bibili mo sa kanila yan kasi data vendor sila eh. Diba? So, in-script nila yan, gumawa sila ng, yan, lead list. Ngayon, bili mo sa kanila. Kunyari, inutusan ko si Apollo. Apollo, kailangan ng client ko ng mga mga agency owners, no? Pwede ba ako, kunyari, mga agency owners sa Michigan, o kaya sa Illinois, o kaya Chicago. Pwede ba akong bigyan ng ah, mga business addresses ng mga business owners na may 25 plus employees na nasa ganitong niche, something like that. You get the point, no? So, edi meron ka ng email, di ba? Meron ka ng email. Yan, sendan mo na lang sila ng message. Let's get. Okay. Let's get, guys. Medyo mahal to kesa kay Apollo. Pero kasi, dapat nating malaman, may tinatawag na data expiration. Kunyari, ganito. Dati, nagtrabaho ako sa isang company. Di ba? E di nagkaroon ako ng work email doon sa company na yon. Di ba? Nag-resign ako. Ang tanong, ano nangyari sa work email ko? Can you guess? Na-delete ba? Hindi active pa nga. Hanggang ngayon nga, pwede mo i-message yung work email ko. Pero wala na ako doon. Diba? Anong gusto kong sabihin? Meron kasing expiration ng data. People move jobs, people end jobs, people became entrepreneurs, people abandon their business email. Pero that subscription is still active, pwede mo i-message. Ngayon, you need to verify if yung pagsasendan mo ng email, ito dadandahanin ko gusto mong ma-verify kung yung pinagsasendan mo ng cold email is active. Ibig sabihin, ginagamit nila araw-araw. Para pag nag-reply sila, magandang reputation yon. Kasi nga, kapag nag-email ka sa 100,000 people, walang nag-reply, pinagbaban ka pa, ibig sabihin, masusunog mo yung domain, bibili ka na ng bagong domain. Okay ba? Very good ba? Sobrang ganda ba ng tip ko na yon? Kailangan sa 100,000 people, may nagre-reply. Hindi lang sa nagre-reply, gusto ko talaga nilang kausapin. Gusto mo ganito Gusto mo, yung taong makakatanggap ng email mo, ang magsasabi at the end of the day, salamat message mo ako. Salamat in-email mo ako. Buti na lang nag-outreach ka sa akin kasi yan yung hanap. Diba? Yun nga yung marketer, yun nga yung trabaho natin eh. Nakuha nyo ba? Yun nga yung gusto ng client. Kaya nga tayo nag-bill out eh. O client, bayaran mo ako USD. Something like that. Kasi nga, ito yung kaya kong gawin sa'yo eh. Ngayon, ganito. Alright, yun na. Close, eto. Move forward tayo. Close your next deal with unlimited triple verified email. So, basically, papa-verify mo sa kanila. Medyo mahal to. Pero, you know na kapag minessage mo, yung email address na to active. Active email yan. Alright? So, dun tayo sa pricing, no? Yan. So, $97 siya. Alright? So, $97 siya. Then, mas mura siya kay Apollo ano, ng $2. Ito yung gamit ng client ko. Zoom Info. Sabi ko, wag natin gamitin yan. Minsan nga, pag may bago akong client, sinasabi ko, let me look at your existing tools. Then, let me replace all of your tools. Then, nakakatipid sila ng 50%. Doon pa lang may pera na sila eh. Diba? So, basically, pag may nagtanong sa'yo, brother, pare, pards, ano ba yung list kit? Ang sasabihin mo lang sa kanila ganito. Ang list kit, isa siyang data vendor wherein kung kailangan mo ng email addresses ng prospect mo, meron sila. Bakit siya medyo pricey? Kasi verify na nila. Bakit kailangan i-verify? Kasi nga gusto mo active email address para hindi ka makasunog ng domain. Ayan. Para kung sakaling magko-cold email ka, nagko-cold email ka na tama. Alright.
Let's go. Sige. I think it's 2 p.m. na, no? And marami pa akong gustong i-discuss kasi ano lang naman yun eh. Dito pa lang naman tayo eh. Sabi ko hanggang dito tayo. But, hey, babalik ko kay ma'am yung floor. Then after niya, tapusin natin to. Okay? So, each and everyone, maraming maraming salamat. Let's go, guys. Let's go, Team Babe. All right. So it's time for you to have a break, have a Kit Kat. Kit All right, so let's get started again. Maraming maraming salamat. Sobra tayong nabuhayan doon. Teka lang, guys, ha? All right, so basically, kanina, we have discovered yung metrics, no? And we would want to, kanina pala habang naglalaro, short story lang. Binabasa ko yung Q&A kasi pwede kayo mag-send ng message doon if disabled yung chat. I can see yung chat dun sa Q&A section. Then, sabi ni, basahin ko lang onte, meron lang isang nag-stand out na tanong about hard bounce and soft bounce, no? Kay Ma'am Jocelyn ata, tama ba yun? So, yes, that's very correct. That's what you call, guys, database cleaning. So, pag sinabi nating paglilinis ng data, obviously, we would want to reach out to people na malinis yung uh, data, meaning active. No? Ito yung sinasabi ko kanina. Si Liskit kasi, bago nila binibenta yung email, is they make sure na verified yung contact address, na it's good enough, it's good to go, you can use this. Si Apollo, however, is kailangan pa i-check if they are still active kasi in-scrape nila yun eh. And we know na data has expiration kasi people move out of jobs, people like go to different industries and for whatever reason, di ba? So, merong expiration in data. For example, katulad ng sinabi ko kanina, my work email from my previous job, active pa rin yun kasi binayaran nila yun on a yearly basis eh. Di ba? Or baka nirenew nila yun, napasama sa billing nila yun, narenew nila yun for accident. Pero wala na ako doon. So kahit i-reach out mo ako doon, hindi na talaga ako magre-reply kasi wala na nga ako doon, something like that. So yun yung pagkakaiba ni Apollo, ni Liskit, with Zoom Info kasi medyo mahal pero it works, no? Ang maganda kasi kay Zoom Info, you can really if you would look, no, kasi yung client ko ginagamit nila yung Zoom Info. You can feel yung advanced filters nila, 'di ba? Based on intent, how likely that this person would reply. Obviously, they run their own AI algorithm to that. So hindi ko matatouch base yung pinaka-core idea. But what I do know is the reason why mahal maningil si Zoom Info kasi meron silang advanced AI algo to determine, to vouch that, hey, this email address works for you. Something like that. No? Si Apollo is, at yung tinda namin, bahala ka na, bilhin mo, bahala ka na linisin sila. Something like that. Well, hindi naman din mahirap maglinis. No? Bigyan ko kayo ng website. Ito yung gamit ko, Million Verifier. Okay. Right. So, 'di ba na-download mo na sa isang CSV, something like that, no? Upload mo lang tapos lilinisin nila. Clean old email list, block, disposable email, something like that. Meron tinatawag na catch-all email. I'm not gonna dive deep into it kasi medyo technical nan. Ito may pay as you go, may 37 and may $15 for 10,000 emails, $15. Sobrang mura lang, 'di ba? So if you have actually 10,000 emails, sobrang dami niyan. Imagine talking to ito nga lang 200 people nga lang tayo eh. 'Di ba? Marami na tayong interaction. Imagine sending out, ito yung client ko, ito yung nagagawa ng client ko, ito yung case study ng client ko, gusto mo ba? 10,000, isa-isa. Pag wala nag-reply niya sa'yo, either mali yung pagkakasetup mo ng domain or pangit yung copywriting mo. 10,000 emails is, isipin mo, sobrang dali kumuha ng 10,000 emails. Sobrang mura maglinis ng 10,000 emails. Kung sisendan mo sila ng email, $37 lang. Sobrang mura. Diba? It's literally impossible to not get even one reply. Pero kung maganda yung trabaho mo, you can get a lot of reply and a lot of book appointments para sa calendly ng client mo. Alright, so yun lang yun. Maraming maraming salamat kay Ma'am Jocelyn. Shout out. Thank you for engaging with us. Sobrang galing naman ni Ma'am.
Yun yung gusto natin, mag-engage. And to a lot of people, no, baka kayo ay cold email marketer na or aspiring cold email marketer pa lang, please feel free to engage with us sa Q&A. Kasi later on, sasagutin natin yun. Alright, so where to get prospects, no? Nandito na tayo. Liskit, Apollo, SalesNav, landing page. Actually, sa Apollo, sa huli, meron akong secret website wherein pwede ko yung makamura dito. Mamaya, pakita. If you stay, ha? If you stay. Landing page. Obviously, syempre, hindi naman natin makakaila. Malay natin, yung client natin, meron ng website na ginawa sa GHL na may form. Yun, list na rin yun. 'Di ba? Lead list na rin yun. Kukontakin mo na lang. Pero may mga triggers na ata sila, so hindi mo na kailangan mo na lang is yung mga leads na hindi nila alam, okay, na nag-exist. Bigyan kita ng example. This is the concept of virgin leads. Alright? Virgin leads. Ganito yun. Kunyari, lahat tayo i-offer natin. SMM. Kanino? Para sa mga real estate. Kaya mga nagre-real estate. Kasi yun yung sikat SMM for real estate. Ngayon, ang ginawa ko, sumali ako sa mga group, Facebook group. Kasi alam natin, nandun yung mga kliyente natin sa Facebook group. Meron na akong isang kababayan, ganun din ang ginawa. Meron din ako isang kababayan, ganun din ginawa. Lahat tayo nandun na sa group na yun. Ano mangyayari? Pag meron akong ipoprospect doon, highly likely na prospect na rin siya ng iba na freelancers. Nakuha niyo ba yung point? Kasi, hindi siya masyadong exclusive eh. It's a public Facebook group eh. Right? So, ngayon, kunyari ako, sige, ayoko na mag-prospecting sa mga kilalang groups or channels or something like communities or even Reddit, 'di ba? Merong mga subreddit doon na tambayan ng mga realtors, doon nagpo-prospect yung mga freelancers. Okay lang. Ngayon ang gagawin ko, iba. Mag-script ako ng mga actual email ng mga realtors, i-validate ko sila ng $15, then sasandan ko sila ng cold email. Ano yung chances na na-contact na sila ng ibang freelancers? Mataas, mababa? Mababa. Bakit? Kasi pinaghirapan mo yung sarili leads eh. 'Di ba? Versus Facebook group na sumali ako, then pinag-message ko yung mga tao dun sa group na yon. Kasi the bar of entry is madali lang. 'Di ba? Hindi naman sila nag-script ng email, hindi naman sila nag-list ng email, hindi naman sila bumili ng sending tool, hindi naman sila nag-copywriting, 'di ba? Kung meron man, message lang, isa-isa. O, sino mo sa tingin ninyo sa dalawang freelancers ang makakuha ng client as soon as possible? Yung freelancer na hindi nag-cold email o yung freelancer na nag-cold email? 'Di ba? Send heart nga, if heart react nga, if dun tayo sa freelancer na nag-cold email. And thumbs up naman if dun sa freelancer na nag-prospecting sa Facebook group. Diba? So, pareha sila effective. Makakuha ka ng client sa Facebook group kasi nag-work yon. Makakuha ka rin ng client sa cold email kasi nag-work yon. Ngayon, I would say it's much easier, 'di ba? Sa cold email kasi it does not involve a lot of optimization. You just need to have sino ka ba? Ito may case study ka ba? Ba't ka ba nandito sa inbox ko? Something like that. And, ano bang hanap natin as freelancers, 'di ba? May discovery call tayo, may nagbo-book sa natin sa calendar natin, yun lang. So, ganun siya nag-work. Ngayon, kanina, hindi natin alam, uy, nag-exist ba yung cold email? Ngayon, ang mindset natin, putya, paano to? Gusto ko to. Gusto ko to. So, ayun na. Ibig sabihin, ang isang trabaho ko kasi is to let everyone know that this exists and the market needs more people of this. And if the market needs people of this, service, I do have a moral obligation to say na, huy, kaya ni ano yan? Sino ba yung mga participants natin? Kaya ni Tracy yan, kaya ni Trisha yan, kaya ni Sheila yan, kaya ni Roland yan, something like that. Yun yung pinakatrabaho ko na umpisahan ko, search niyo sa YouTube, search niyo sa kung ano man,
then aralin ninyo, then i-master ninyo. Pwede nyong, eto maganda kasi, meron kang skills na pag inaral mo, hindi mo kayang ma-apply sa sarili mo. Kunyari, um, SMM, something like that, no? Yeah, ang trabaho mo is magpa-viral ng client mo or whatnot. Well, actually, hindi. If, kasi pag technical, nagmamanage ka talaga ng social media, something like that, no? So, for example, SMA ka, associate ka. Gusto mo yung ginagawa sa client mo, pero parang hindi mo masyado ginagawa para sa'yo. Something like that. Kunyari, Facebook ads. Yung offer mo na Facebook ads is para sa client mo, pero Facebook ads mo ba yung sarili mong service para makapag-sign up ka? Well, yes and no. Kasi alam mo na magastos mag-FB ads, something like that, no? So, ito kasi cold email, pwede mo itong gamitin sa client mo and pwede mo rin itong gamitin sa'yo. Alright? So, meron na lang ang mga 30 minutes, guys. Papaandaran ko na lang. Medyo mahaba kasi itong ebook na to, guys. Pero, i-shortcut ko na lang. Dito pa tayo sa part 2 eh. So, warm-up practices. Ganito yan. Ano ba ibig sabihin ng warm-up practices? So, for example, you have a sibling and sinabi sa'yo, ano ba yung warm-up? Paano ba siya yung warm-up? Pag may bagong bili ka ng domain, kasi bibili ka ng domain eh. Di ba alam mo yung domain? abc.com, yun yung domain eh. Yung email account, yan yung nico at abcbusiness.com. Yun yung email account. Yung nico at business.com. Pero yung domain is business.com. Kuha nyo ba? Yun yung pagkakaiba ng domain at email account. Alright? Ganito yan. How do you how do you warm them up? Basically, pag bumili ka ng domain, kunyari hindi mo to maintindihan, okay lang yan, pwede mong i-save, no? Pag bumili ka ng domain, isa, from there, pwede ka gumawa ng dalawa. Okay? Dalawang email account. Ulitin ko bibili ka ng isang domain, at gagawa ka ng dalawang email account. Coach Nate, paano gumawa ng email account? Okay lang yan. Yung tool ko, sobrang ganda nun. Hindi develop ginagamit ko lang services nila. Hindi mo na kailangan i-set up. Basta sabihin mo lang anong pangalan din. Sila na mag-set up para sa'yo. Sobrang mura lang. Ulitin ko, bibili ka ng domain, kada isang domain, dalawang email account. Per email account, kaya niya na mag-send ng 25 emails every day. Kasi pag bibili ka ng isang email, tapos i-message mo 10,000 na tao, banned ka kagad. Kasi walang gumagawa nun. Nakuha mo ba? Hindi mo pwedeng gumamit ka na lang ng isang email. Kasi kung pwede yun, sana yun na lang gagamitin ko. 'Di ba? Pero hindi nga ganun nag-work eh. Para makapag-message ka, makapag-email ka sa maraming tao, sabihin natin 100,000 people, kailangan marami kang email account at marami kang domain. Kuha mo? Kunyari sa Facebook, magma-message ka ng 50, alam ko parang daily limit lang ata is 50 outreach, then pag medyo ipopost ka ata nila pag masyado ka ng maraming pinag-message, 'di ba? So anong goal mo? Kailangan marami kang domain. Kailangan marami kang email account, 'di ba? Ngayon ganito 'yan. Pag meron kang bagong bili, i-warm up mo muna 'yan. Alright? So, Coach Nate, ano ba ibig sabihin ng warm up? Ang ibig sabihin ng warm up is gusto mo, ito kasi yung gamit ko, okay? Pakita ko Smart Lead. Smart Lead. Yan yung pangalan ng tool. Convert cold emails to consistent revenue. Outreach yan. Unlimited mailboxes, unlimited warm-ups, and multi-channel, yada yada. Papasimplihin ko, hindi mo to gets, okay lang. Kasi kung gets mo to, hindi to para sa'yo. Maganda, kung alam mo na to, hindi na to para sa'yo. Pero kung wala kang alam, ito yung para sa'yo. No? Kasi sobrang basic nito. Okay. So, ano bang trabaho ni Smart Lead? Ang trabaho ni Smart Lead, unang-una, ito kasi yung gagamitin mo para makapag-send ka eh. Parang ito yung messenger sa Facebook. Isipin mo yung email is si Facebook. Then si Smart Lead is si Messenger. Okay? Ganon. Para makapag-send ka ng email sa 100 na thousand ng tao na automated, na one click lang, kailangan mo si Smart Lead. Kasi nga ginawa siya pang cold email. Okay? Bigyan kita ng example. Si Zapmail. Si Zapmail, professional mail siya. Okay?
Sige, balik tayo. Umpisa ko muna sa Smart Lead. So basically, ang trabaho ng warm-up is ganito. Kunyari, meron akong bagong email. Meron kasi tayong tinatawag na reputation score. Ibig sabihin, gaano ka ka-trusted. Kasi kapag hindi ka trusted, kahit sobrang ganda ng email mo, maglaland yan sa spam. Well, good news, kung naset up mo siya na maayos, marireceive nila. Pero nasa spam kasi hindi ka trusted. Kuha mo? Paano? Ngayon, ito ang tanong. Ang tanong ay ganito, Coach Nate, paano naman tumaas yung reputation score? Okay, nakabili na ako ng domain, nakabili na ako, nakagawa na ako ng email account. Gusto ko na mag-send ng cold email para magkaroon na ako ng kliyente o kaya matuwa yung kliyente ko sa akin kasi may leads na pumapasok. Eh ang tanong, paano naman tataas yung reputation score ko? Ang sagot doon ay warm up. Si Smart Lead, meron siyang sariling warm up server. Okay? Na kapag nag-send ka ng message doon, ang ginagawa nila, hindi ka tinataga spam, uh, hina-highlight nila, ini-star ka nila, yung message mo, nagre-reply sila, then minimimic nila yon yung human motion na yon, minimimic nila yon for 2 weeks. Para pag na-warm up na siya at nag-send ka na ng campaign, yung server mag-iisip, oy, hindi to spammer. Oy, hindi to questionable. Kasi whenever this guy emails another guy, that guy responds. That guy bookmarks the message. Hindi nare-replyan. Ganon. Yun ang ibig sabihin ng warm-up. May positive, it will simulate a positive environment to boost up your reputation score. Alright? Kasi kapag ako, bumili ako ng domain at nag-set up ako ng email account and, and nag-send ako ng email, so wala nag-reply, tapos pinagbablock pa ako, eh, mahirap yun, di ba? Mahirap talaga yun. Kaya bago ka mag-umpisa ng campaign, to ensure na made-deliver message mo, number one, mare-receive nila. Number two, mare-receive nila na nasa main inbox ka, is kailangan mong i-warm up. Okay? Alright. So yung warm-up settings, feel free. Kopyahin nyo lang. Start with 5 emails with 5 minutes time gap. Then scale to 10 emails per week until you hit 50 email sends. Pero I advise 25 lang. No? You can do the math, guys. Kung kunyari, kita ba yung screen? Oh. So kunyari, 25 emails no per day times ilan ba yung email accounts mo? Kunyari, meron kang 50 email accounts. $119 yan. Isipin mo nung $119 lang, di ba? Isipin mo ganito, bigyan kita ng $200 budget sa ads and $200 budget sa cold email. Sino sa tingin mo yung sa dalawa na $200 walang reinvestment ang kaya mag-produce ng mas maraming appointments? $200. $200 sa Facebook ads and $200 sa ad sa cold email. Di ba? Doon ka lang sa cold email. Ibig bang sabihin walang kwenta yung ads? No. Malaki yung impact ng ads. Kasi yung ads ay for B2C. It can also work for B2B. Si cold email, mahina siya sa B2B. B2C, kunyari nagbebenta ka ng supplement, hindi pwede si cold email doon. Kunyari nagbebenta ka ng ng chewable, something like that. Hindi pwede si cold email doon, no? Ang pinakabagay sa kahit ako ng cold email marketer, ang recommend ko sa bro, mag-ano ka, mag-FB ads ka, mag-SMM ka, ganito, something like that. Brand awareness, something like that. Anyway, going back na. Kunyari, meron kang 25 emails, no? 25 emails, sending capacity na may 50 email accounts ka is equals to 1,250 times 22 business days. In a month, meron kang 27,500. No? Divided by 4. Okay? Hindi mo kailangan kabisaduhin yung formula. Okay lang yan. I got you. Kuha kita. Diba? I got you. Kaya natin to. Hindi mo kailangan kabisaduhin yung formula. Bakit divided by 4? Kasi sa isang campaign, may 4 na email. Una is introduction,
Pag di siya nag-reply, follow up. Pag di siya nag-reply, follow up. Then yung pang-apat is breakup email. Ganon. Do not send more than 5 emails kasi sayang lang. Kasi hindi na nga nag-reply eh. So hanggang 4 lang na touch points. So meron kang 7,000 pagpalagay mo na. 7,000 na unique na taong kinakausap per month. Imposibleng walang mag-reply dyan. Imposibleng walang mag-book ng appointment dyan. Imposibleng wala nga maging client dyan. Yun yung pinaka-math nun eh. Ngayon, sobrang mura. Magkano bumili ng domain? Mura. 'Di ba? So sobrang mura, ayaw nga ni Google na kumita ka using their ano, gusto nila kumita ka na mag-ads ka eh, mag-budget ka ng ads eh, 'di ba? O magkano magpalinis ng domain? $15 lang. Magkano magpa-script? Magkano? Lahat 'to hindi ka mag-spend kung magkano yung spend mo sa ads. Sana, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko na warm up email practice. Alright, let's move on. Spin syntax and inbox rotation. Siguro sa mga email marketers na nandito, you guys don't use this, but in the cold email space, we need to use this. Kasi ganito yan. Yung cold email, ganito. Ang trabaho mo, hindi mang spam. Kasi may batas dyan. May tinatawag na kailangan GDPR compliant ka, you're in compliance with CAN spam, law, act, something like that, no? To be compliant, you need to use syntax. Ano yung syntax? Ito yung, kung traditional email marketer ka, di ba, gumagamit ka ng mga ConvertKit, o kaya um, MailChimp, o kaya Sendinblue, o kaya other email marketing platforms na. Ganito yan. Di ba pag traditional email marketer ka, one message, okay na yun. Then, kakategorize mo na lang, no? Based kung sino yung nag-reply, then gagawa ka na ibang workflow, something like that. Or ibang funnel or whatnot, no? Dito, pag cold email, dapat kada isang cold email is personalized. Ibig sabihin, kunyari, nag-send ako kay, ano ang pangalan ng participant natin? Kunyari, nag-send ako ng cold email kay Roma. Pag nabasa ni Roma yung cold email ko, sobrang personalized, hindi niya malalaman na that is mass-produced. Okay? At kunyari, nabasa ni Roland, isang participant natin dito ngayon, today, binabasa ko lang yung names ninyo sa Zoom. If nabasa ni Roland yung sinend kong email kay Roma, hindi niya angkinin yun. Sasabihin ni Roland, hindi para sa akin to. Ganon ka-detailed. Per cold email is personalized. At isang message, hindi ako nag-message lang sa 100,000 tapos lahat sila pinag-i-spam ko. Hindi ganon. Mababan ka nun. Mali yun. Okay? Unethical yun. Dapat, kung paano ka magko-cold email, is bawat email is unique. Dapat hindi nauulit. Mahirap yun. Imposible nga talaga maging cold email yan. Kaya hindi ko, I will not even blame the market, why the market does not know this, because no one would think of it. Ikaw ba, meron ka bang oras mag-personal research, mag-competitor research, para lang sendan mo sila ng outreach? Diba? Hindi, kasi kahit nga ako, hindi ko kaya yun eh. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Coach Nate, Sir Nate, mag-research ka, then based sa research mo, gumawa ka ng cold email outreach, then tsaka ka hirap nun, hindi ka kayanin ng 7 araw, ng 1 linggo, let alone 1 buwan. Paano nga yun? Paano na? Di ba? Paano na tayo magko-cold email? How on earth are we going to do cold email without us having to spend so much time on the back end? Ang sagot dun is spin syntax. Alright? So, spin syntax is, yan, you can add similar words such as hey, hi, separated the vertical line. Depende kung anong tool gamit mo. Then, ang gagamitin ng tool is, mamimili siya dyan. Hi, hello, hey. O kaya minsan, hey Nate. O kaya, hello Nate. O kaya, hi Nate. Then, obviously, paparamihin mo yan. Parang shuffle, something like that. Then mag-auto-generate siya ng message na entirely different kasi sobrang daming combinations of words. Ngayon, nagmumukha na siyang human. Hindi na siya mukhang spam. Kasi each email is unique.
Okay ba? Alright, so, ayan, that's level 1. Level 2 is this. Ito kung na-excite kayo dyan, level 2 is this. Okay? Ito, hindi ko to sinama sa curriculum, pero sarap mag-share di ba? Sino sa inyo gumagamit ng Clay? Alam niyo ba na nag-exist na to? Data enrichment, nag-exist na to. Sa mga lead generation experts dyan, do you use Clay? If not, you're missing out. You're missing out. Okay, what is Clay? Ito, super excited. Ito, pag pinapakita ko to sa mga bagong freelancer, na-excite din talaga sila eh. Ang clay, ang trabaho ng clay, tandaan ninyo Ito, kung wala pang Pilipino nagtuturo dito sa Pilipinas ng clay, I'd be really honored to be one of the first. Ayoko naman sabihin i-claim na ako yung first, but one of the first lang to bring clay into our country, to bring clay into the Philippines, to make clay known to other freelancers. Para naman yung lead generation skills natin on par. No, worldwide, word na. Uy, marunong ka gumamit ng clay. Ayos yan. Kasi yung mga business owner, kung may kipag-connect ka sa LinkedIn, ang hinahanap nila sa'yo, kailan ba marunong ka gumamit ng clay? Yun ang hinahanap nila. Kasi ganito yan eh. Meron kunyari, sa mga ibang niche nito, meron kang tool na hindi ko alam. Kasi yun yung tool mo. Kasi magaling ka sa niche mo. Something like that. Ganun din yun. Sa pag lead generation expert ka, pag sinabi mong, kunyari sa cover letter mo, I use clay. Parang siga ka na. Parang sa cover letter mo, ang siga ka na. So ano ibig sabihin ng clay? Scale personalized outreach with better data enrichment. Sige, i-breakdown ko lang to, data enrichment. Ibig sabihin ng enrichment is ano ang information na naka-associate sa address na to. Kanyari, ni-research mo yung business address ko, email address ko, di ba? Ano pa yung mga ibang information sa internet na naka-associate doon? Kuha mo? Wala kang oras, gawin yon. Siguro para kunyari, sinabihan ka ng boss mo o para sa competitor natin, siguro meron. Pero isipin mo 100,000 na tao, lahat sila isa-isa i-research mo bago mo sila sendan ng cold email para maganda yung reply nila sa'yo na hindi ka bastas kung sino lang, di ba? Si Clay kasi gumagawa nun. So basically, ang ginagawa ng Clay is they will, kunyari, ito, build the best lead list using any data source you can imagine. Yan. So, para siyang Excel file. Then, uutusan mo siya, meron ba siyang ginawa sa LinkedIn? Pero ano bang mga pinagpo-post nila sa LinkedIn? Kunyari, column A, business email, di ba? Then column B, ano yung LinkedIn profile nila? Then column C, anong Facebook nila? And column D, ano ba yung mga events activities nila? Then column E. Sa column E, ipaparam ko yung ChatGPT, okay. Based sa mga information nila na naka-associate sa address nila, bigyan mo ako AI. Siyempre, di ko ito kaya gawin ng walang AI eh. Bigyan mo ako ng magandang first line message para lang sa taong ito. Tapos maghihintay ka, 30 seconds. Lalabas na tuloy yung napakagandang first line email na yun. Na pag ginamit ko yun sa campaign ko, alam kong mataas yung chance na mag-reply sila. Kanyari, something like along the lines na, congratulations, you bought this company before. Something like that. Or congratulations, you have blah blah blah. Na meron akong mini-mention na specific sa nangyari sa buhay nila. Yun yung cold email. Yun yung personalization. Hindi yung parang, hi, kailangan mo ba ng website? Tapos sasendan ko yun ng 100. Hindi ganon. Okay, mag-block tayo nun. Kailangan lead gen specialist tayo. Meron tayong data enrichment na ginagawa. Ayan. So, that is play. Ito guys, pwede nyo naman to, ayoko ubusin lahat ng oras natin dito because we only have like 15 minutes, no? And siguro masusundan pa naman to. So, I will move forward with the other topics kasi marami pa tayong topics. Pero, guys, you can use Clay. Search nyo lang sa YouTube, Clay. And, yeah. Pero I don't use Clay ha. I use a better version of Clay. Syempre, bago ko introduce yung bago, kailangan introduce ko yung luma para ma-appreciate nyo yung bago.
Pero it's really good you start off with Clay. Then kapag nag-gets nyo yung Clay, mas may-gets nyo yung tool na ginagamit ko kasi they're better than Clay. Alright, so yeah, creating a DNC list. So, bibilisan ko na lang. DNC list, do not contact list, is a list of leads or domains that you shouldn't send your messages to. Maybe, nyari, nireplyan mo, tapos sinabi nila FU, something like that. O, huwag mo na silang replyan ulit. O, yun, kahit gano'n ka galing na cold email marketer, meron ka pa rin negative reply. Kasi, kahit na maganda mga pinagsasabi mo, meron pa rin mga taong ayaw yung mga messages mo di ba? Kasi siguro ma-pride or ma-ego or kung ano man, for whatever reason, baka hindi lang, wala lang sila sa mood o kaya natanggap nila yung email mo, nasa honeymoon sila, something like that. So, maganda wag mo na silang i-message, no? Mag-create ka na ng do not contact list. I-add mo lahat ng mga email addresses na may negative comments sa'yo. Then wag mo na silang isama sa future campaigns mo. Yun lang naman ibig sabihin ng DNC list. Ito, i-update ko na to guys. Mabigyan ko rin mas magandang tools kasi this was way back 2023. Obviously, mga solutions ko now is updated na. Pero where you buy your domains, Mailscale, umpisahan ko na. Gusto ko, nag-share ako. Wala nang gatekeeping, no? Mailscale, guys. Mailscale.ai. I know the founder. Hindi sa akin tong tool na to, obviously. Pero this is cold email specific. These are email accounts specifically for cold email. Bakit? Kasi ganito yan. Pag bumili ka ng bagong cold email domain, isa-set up mo yung DNS record. Isa-set up mo yung DMARC. Isa-set up mo yung DKIM. Isa-set up mo yung SPF record. Ilan? Tatatlo. Pag mali yung pagkaka-set up mo, magkamali ka ng isang tuldok, isang comma, isang dash, hindi maglaland yun sa inbox. Period. Kailangan nakaset up yun lahat. Custom tracking, email forwarding, something like that. Ang maganda nun, guys, ito, di ko kayo tinatakot binibigyan ko kayo ng pag-asa na yan yung dating paraan. If magko-cold email ka ng 2022, yan yung dating paraan. 2024, sagot ka ng form, bayaran mo sila, 24 hours, tapos na. Diba? Ganun na kadali. Oh, ilan tayo ngayon? 200. O, labas ng Zoom room na to. Sino may alam nito? 'Di ba? Dahil nandito kayo, maraming salamat kay Vane, nandito kayo, nalaman niyo to. 'Di ba? You already know this. Ayun, anong ibig sabihin? No? You have a competitive advantage. Meron kang advantage. Meron kang alam na hindi nila alam. Na pag sinabi mo sa client mo, sinabi ng client mo, okay, how are we going to get all of those email accounts? Can you set them up one by one? No need, Mr. Client. I already set up. Di ba? Di ba? Mas maganda na yung value mo sa workforce. Di ba? Sa workforce. Oh, something like that. Unfortunately, hindi na nga to, hindi na nga to, hindi na nga natin to matapos, no? Pero pa tayong mga script writing. Isa lang yan sa mga tools ko, na ginagamit talaga. And gusto ko i-share ang lahat ng tools ko. So, ganito guys, papasadahan ko na lang, no? Browse na lang tayo, then babalik ko yung kasi I only have 10 minutes, no? Ibabalik ko yung floor kay Vame, then magpo-proceed tayo sa Q&A. Okay? Alright, so sa mga natitirang topics is ganito. Tools, human research, you are only 50 cold email away to get a client, and that's true depending on how good you are sa copywriting. Eto guys, ganito. Hindi naman ako yung pinaka-special person para magturo ng copywriting May mas magagaling lang na copywriter sa akin. Right? Siguro kung ako 4 years, meron na copywriter for 5 years na copywriting ng talagang trabaho nila. Kasi ako naging general BE ako before, di ba? Meron din naman copywriting coach for 8 years. Ang sinashare ko is yung copywriting na nag-work sa akin. Okay? Hindi ko sinasabi, ito yung pinaka-best na copywriting. Ang pinaka-sinasabi ko, this is the most practical copywriting for cold email that works for me. Fair? Fair ba? Fair naman siguro yung statement na yun, no? So, in terms of copywriting, ayan, kailangan alam ko yung name nila, ano yung title nila, ilan yung empleyado nila, ilan yung jargon nila. Pag sinabi mo sa akin, Nico, bigyan mo ako ng copywriting, tatanungin ko muna para kanina to. Kasi hindi pwede, napapaulit-ulitin ko lang yung salita ko. Kailangan tama. Kasi gumagastos tayo dito di ba? So, kailangan tama, kailangan right, kailangan correct, kailangan optimize, di ba? Something like that. And ito cold email guys, alam mo ba't magugustuhan ka ng client mo? Kasi tatanungin mo sila, client,
maganda pa talaga yung offer mo. Kasi kahit gaano kita ibenta sa cold email, kung pangit yung offer mo, wala eh. Ngayon, sasabihin ng client, okay, you are my business partner. I love talking to you. Katulad yung client ko ngayon, si Victor. You can search him, clearprofits.com, no? So si Victor, sa US siya, digital marketing agencies. Alam mo ginawa niya? Sabi niya, una, ang ano niya, SEO. Binibenta niya SEO. Ngayon dahil sa akin, naging cold email agency na siya sa US. So, nag-enroll siya. Kilala niyo yung course ni Grant Cardone? Di ba may course siya? Grant Cardone, mataas na price. O marami nag-enroll siya doon. Mga classmate niya, mga nag-enroll din. Pinagbibentahan niya ng cold email offer. Sino gumagawa? Ako. Ako ang gumagawa. And ang nangyayari doon, ganito. Marami to, pero dahan-dahanin ko lang. Pag naging cold email marketer ka, guys, pwede mong i-promote yung sarili mo. Hindi promote na broadcast promote yung tataas yung sahod by force. Hindi yung after 6 months, tataas yung sahod, after 12 months, hindi ganun. Kasi ganito yan eh. Di ba mag-cold email ka sa client mo? Siyempre matalino yung client mo eh. Uy, nag-work to sa akin, i-offer ko kaya sa ibang tao. Ngayon, at that time, sabihin mo, i-hire mo na lang ako sa consultant. Consultant mo na lang ako. Iti-train ko yung internal mo, ito yung mas mataas kong fee. Tapos bayaran mo ko ng monthly retainer. E di ibig sabihin, nagkaroon ka ng client na hindi mo kailangan gawin ng work 8 hours daily. Nagkaroon ka ng client on call ka, pero sumasahod ka ng monthly. Di ba? Ngayon, pwede ka na magdagdag ng isa pang client. Sa ibang services, mahirap yun. Kunyari, cold caller ako. 'Di ba? Client, nagko-cold call ako, 8 hours na ako, ilang hours na ako dito, 6 months na ako pwede ba maging consultant na lang ako tapos i-train ko na lang yung internal mo? Ay, hindi pa pa yung client kasi kailangan ka nga niya sa front lines eh. Pero sa cold email, oh, pwede ka niyang gawing consultant. Oh, kailangan ko ng maraming need. Train mo yung mga internal ko. Sabayaran natin ng fee. Yun. By force. Kunyari, as early as 3 months, pwede ka na maging ganun. No? Kaya, sobrang ganda, guys, ng cold email marketing profession. Alright, so, anyway, balik tayo sa offer. Yun lang naman yung mga industry secrets na na-observe ko. Sa una, mag-uumpisa ka, 1 to 3 months, no? Na sorry, na cold email marketer ka on the fourth month, sabihin sa'yo ng client mo, gawin kaya natin to para sa maraming tao. Sabihin mo sa client mo, hindi ko kaya yun. Kasi ang usapan natin, bayaran mo ako buwan-buwan, gagawin ko to para sa'yo. Ngayon, kung gagawin natin itong dalawa para sa maraming tao, i-hire mo ako as a consultant, mag-train ako. Doble yung singil ko, something like that. Which in turn, kasi nga nabigyan mo na siya ng pera, okay lang. Kasi yung analogy ko kanina, di ba? Bigyan ka ng 100K, akin yung 10K, di ba? So, sinong hindi papayag? Something like that. Alright, so, sige. Coach Nate's cold email framework, yan, intro, offer, case study, CTA, uh, offer, yan. Dami, no? Browse lang, kasi hindi ko na to kaya i-topic, konti na ng oras ko eh. Pain point, ito, yan. Ginagawa ko yan, yung copywriting na yan. Yung pain, kina-call out ko yung pain point nila. Something like that. So, notice a few mistakes in your, something like that. Again, depende sa kausap ko Kasi kailangan ko ng jargon Depende sa kausap ko. Case study, CTA, yan. May iba't ibang klaseng CTA Hindi pwede yung let's hop on a 30-minute call kagad. Hindi ganon. Para kang nag-ask ng wedding kagad doon, will you marry me? Hindi. Dapat pag first, gentle lang muna. Hey, mind if I send more information? Can I send you a video? Then kapag nag-reply, yun. And nag-reply ulit, tsaka mo na siya, ano, ah, ayain na mag-zoom kayo. Hindi pwede yung para, hi, my name is Nate Soriano. I'm a cold email expert. Gusto mo ba ng cold email? Ito, Calendly link ko. Unang email, ganun. Pangit. Wala magre-reply doon. Pangit Diba? Hindi ganun. Hindi ganun. Ganito yun. Hi, I've noticed that you guys are also doing cold email, blah, blah, blah. I learned that because you actually posted this on LinkedIn, blah, blah. These are my case studies, blah, blah. And this is my exact video how I did it. Can I send it to you? Reply, sure.
Okay, send it to me. Tapos mapapanood nila yung video ko, 5 minutes. Tapos parang, gusto kita makausap. May Calendly link ka ba? O, di ba? Eh, di mas maganda. Hin- di ba? Hindi pwede yung parang, hi, blah, blah, blah. Akin na yung, ano mo, ganyan. Ganun. May iba't ibang klaseng CTA. Depende kung ano yung temperature ng kausap mo. Yun yung CTA na gagamitin mo. Di ba? Alright. So, yeah. Sobrang dami pa kasi sana neto. Siguro mag-request na lang tayo kay Vim ng part 2, no? Ayan. Pero bago matapos ang lahat, may 4 minutes pa naman ako. Gusto ko lang sanang pakita sa inyo kung paano ako mag-propose sa client. Alright? Bilang kapwa ninyo freelancer, alam ko, dito rin tayo kumakayod, dito natin kailangan ng livelihood natin. Bilang kapwa freelancer, syempre gusto niyo makita kung paano ako, di ba, gumagawa ng proposal. Alright, so eto guys, ganito. Huwag nyo naman to i-share. Pero naka-broadcast naman to. Pero pwede nyo naman to gawin. Okay? Alright, so cold email market proposal, this is by me. Ako gumawa niyan. Wala na masyadong mag-aarbot, 2 page lang naman to. Cold email marketing proposal may focus to reduce overall sales and marketing expenses by 40 to 60%, to predict sales with 80% to 95% accuracy every month. Totoo yan kasi bigyan mo ako ng 10,000 na tao na kakausapin. Alam ko ilan numbers yung magiging client out of those 10,000 people. To bring an extra 10%, 25% per month, yada yada. My experience, I have sent over 500,000 of cold emails across 20 plus clients in 4 years, generating an accumulated 2.5 million of revenue. Siyempre, pag nabasa to ng client mo, o isipin nila na, uy, okay marunong siya. Cold email is the cheapest plus most effective marketing in B2B for client acquisition. So, yun yung proposal ko. Then timeline and work, sige feel free, naka-stream naman to sa Facebook, pwede naman to i-replay, di ko na lang babasahin lahat. So investment, this is my fixed investment, consultant fee is 2K, minimum 3 months contract, 50% upfront. So $3,000 no to work. Then break ano na lang yung tira. Then to know how many domains, click here, meron akong cold email calculator, yada yada. So, ito yung investment. Siyempre, ganito yan. Dahan-dahanin ko, no? Kasi medyo mabilis ako. Inabot ko isang oras 2 minutes na lang. Ganito yan. Pag ikaw yung client, nabasa mo to, hindi mo to maintindihan. Tama? Kasi hindi ka naman cold email marketer eh. Tama? Nilagay ko dyan para may transparency. Alam niyo ba kung ano yung babasahin nila? Itong FAQ. Yan yung babasahin nila. Kasi ang utak nila, ba't ako gastos ng $3,000? Sino ba to? Di ba? Ngayon ganito. Ang babasahin nila yung FAQ. Do you provide leads? Yes, I get leads. I use them using Clay. I have my own cold email tools. Is that okay? I say no. I'm only as effective as my own tools. Di ba? Hindi naman ako kasi magaling eh. Yung tool ko yung magaling. Di ba? So, how consistent are the results? Sabi ko, it depends on the market. How sure are you in the process? Well, there will be burned domains no matter how good you are. I'm sure of my skills to deliver. Can I see your updated work? Ito. Tapos, do you offer monthly calls? 2 weeks. Ito. What happens if I don't make any profit? Magandang tanong. Magandang tanong. Ito yung sagot ko dyan. Break even in the second month, profit in the third month or sooner. If not, I'll work for free until the pay is covered 6 to 8 times. Kasi confident ako sa skills ko eh. Naglabas ka ng $3,000, kaya kong ibalik sa iyo ng 6 times, 8 times over. Are there any guarantees? Yes. If results are not favorable, I'll work for free until you get 600% to 800% return on investment. Bakit mo to pinapakita, Coach Nate? Kasi pinapakita ko kasi alam kong kaya nyo rin to gawin. Pwede nyo rin to sabihin sa client din ninyo in the future. Kasi bigyan ko kayo ng portfolio ko, no? Meron ako naging client, solar panel company sa Australia. Naglabas sila ng $3,000, kumita sila ng $48,000 1 month. Okay, ako nag-handle ng cold email nila. Meron akong isang campaign,
SEO digital marketing agency sa US. Naglabas sila ng $3,000. Kumita sila ng $72,000 one month. Alright? Meron akong aesthetic client. Naglabas sila ng 3K. Kumita sila ng 37,500 in one month. Kaya nga, sinasabi ko, this is the time we're in. Kayo na yung nakakapag-command ng price kung magkano yung worth ninyo. Kasi nga, nai-impact ninyo yung sales ng business nila. Right? Kaya pwede mo sabihin, this is my fee. O paano pag di ka kumita? Okay lang, I'll work for free up until mabigyan kita ng 6 to 8 times result. And kapag nag-work na yung cold email, pag nag-work na yung cold email, believe me, believer na sila forever. Lagi nilang sasabihin, pwede mo rin ba itong gawin sa friend ko? Pwede mo rin ba ito gawin nating offer? Tapos, pwede mo na sabihin, sige, kung ganun na yung usapan natin, hire mo na sa consultant. Ang fee ko is XXX, something like that. Kasi iti-train ko na rin yung intern. O, di ba? Ayan, so, ayan, 3:01. Sayang hindi natin natapos lahat. Marami pa akong gustong i-discuss. Kung nagustuhan nyo to at siguro mga iba dito, baka hindi ko alam, matagal na naghahanap ng cold email masterclass. Maraming salamat kay Vane. And yeah, proceed na tayo sa other sections. Mamaya meron pa akong i-discuss na course kasi meron din akong sariling course kung ibigyan ako ng 10 minutes later on ni Vane. I'll discuss that. But yan, maraming salamat guys. Alright. Alright. Palakpakan naman natin si Sir Nate. Bigyan natin ng maraming heart, maraming applause. Grabe yung learning. Siksik-liglig, umaapaw at may mga pasobra pang hindi pa na natakil. May mga chat nga dito, yes for part 2. Ready ka ba, Nate? So thank you so much everyone sa inyong pag-attend and also sa ating coach na si Nate. So palakpakan po ulit. Many heart reactions and clap, clap, clap dyan. Okay? So nasend na namin ang inyong ang link sa ating attendance and also please follow our social media platforms like Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, and yeah, we also have our community here. Nakasend na po dito sa chat box. Okay? So guys, let's take this moment para makapag-picture taking.